Kuya, natin po munang ayayahan ang Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa pagkakaloob niyo sa amin ng buhay at kalakasan, sa pagbabalik ng kuryente upang mas maayos po ang aming pag-aaral. Nawa po ang aming isipan ay may tuon sa aming pag-aaral at may karapat-dapat kami sa basbas ng Santong Espiritu. Sa ngalan niya, sa aming tagapagligtas. Ayon po sa anong ibig sabihin? PHJ. Sabi po dyan, ang Panginoon ginawa ang tao na upright. O, ang Tagalog sa upright, matuwid. Yan, tayo po ay matuwid na ginawa ng Panginoon. Sabi, ang tao ay nagmula sa kamay ng Diyos na perfect in organization and beautiful in form. Kaya nga napakaganda ni Adan at ni Eva, sila ay perfect. All his faculties of mind and body were fully developed and harmoniously balanced. So, wala pong kulang. Perfect. Ano po? His nature was in harmony with the will of God. Pati ang kanyang pag-iisip ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. His affections were pure. His appetites and passions were under the control of reason. Hindi gumagawa ng wala sa rason. Nasa rason lahat. Nasa reason. Nasa under ng control ng Panginoon. Ano po, sumusunod sa kautusan, ibig sabihin. His mind was capable of comprehending divine things. Nakakaunawa ng mga banal na bagay. He stood before his Maker in the strength of manhood, the crowning glory of the creative work. So, ginawa po tayo ng Panginoon, originally, tayo ay nakaayon sa Panginoon at masunurin. Pati po ang ating mga panlasa at ating mga damdamin. Yan. Ba't naging iba? Ano po? Sa ating pagkapatuloy, tayo po ay nasa ilang utos? Ka-6 na utos, which is ang tubig. So, sabi po dyan, ang ating katawan ay binubuo ng 60 to 75% na tubig. At marami po niyan sa ating utak. Excuse me. Kaya naman, sabi, kailangan natin ang tubig bawat segundo ng ating buhay. Dahil dito ay ginagamit ng lahat ng selula ng ating katawan. Opo, kaya kailangan lagi tayong may tubig. Magtabi po tayo ng tubig kasi nakakalimutan natin yan. Bakit kailangan ng katawan natin ng tubig? Kumukonsumo po ang ating katawan nung humigit kumulang sa 3 litrong tubig araw-araw. Nakakailang litro po ba tayo? Dahil doon, kailangan nating palitan ang ginagamit na tubig para hindi tayo matuyuan o ma-dehydrate. Kaya po tayo kadalasan hindi nakakain ng 3 beses. Bukod po sa kulang sa fiber ang ating katawan, ay kulang din po tayo sa tubig. Ayan, umiinom na sila. Ayan, so inom po tayo para hindi po tayo antukin. Kulang din ng tubig ang ating mata, ang ating utak, ang ating panunaw. After po tayong kumain, dapat tayo 30 minutes. Ito na. Sa paanong paraan tayo nababawasan ng tubig? Sabi, kapag tayo ay, una, sunod, lihi, nagpapawis, maging sa ating paghinga, at sa pagbuga, ay nagpagsasalita, lalo na yung taong nagsasalita palagi, ay kailangan ng maraming tubig. At ano pa po? Minsan mas kailangan ng tubig kapag nagtatae,
buwa ng dalaw, pagsusuka at kapag nagdurugo ang sugat. Ayan. Kaya dapat lagi tayong umiinom ng tubig. Ano po? Yung mga payat na tao, kadalasan kulang po sa tubig. Lalo na yung laging nagpupuyat. Kasi doble po yung nawawalang tubig sa katawan. At kapag nagpupuyat, kaya nga, kapag nagpupuyat na, malilimutin na tayo o kung ano pang mga karamdaman, dahil po hindi na nasasapatan ang pangangailangan ng tubig ng ating katawan. Ayan. So, atin pong tandaan na ugaliin na huwag uminom ng tubig habang kumakain. Hindi po tayo dapat uminom ng tubig habang kumakain. Bakit po? Nawawash out yung sustansya na dapat sana pupunta sa ating dugo, pero mapupunta na lang yun sa ating ihi at sa ating pagkain. So, mawawala po yung sustansya, hindi madadaloy sa ating buong katawan. At ganun din, para hindi naman tayo mahirinan, 30 minutes bago tayo kumain, uminom na tayo ng tubig. Yan. At ano po, yung fresh juices, lahat po ng liquid, hindi dapat natin yung ini-intake. O bukod sa may sabaw tayo, pero huwag naman natin talagang anuhin yung sabaw. Inumin na talaga. Subukan at magkaroon ng magandang epekto sa iyong katawan. Palaging uminom ng maligamgam na tubig pagkagising sa umaga. Sino po ang may ganong practice? Maligamgam na tubig. At least, kung di kaya ng isang baso, o kahit di kaya ng 2 baso, kahit isang baso lang, at least ma-wash out po yung mga mucus natin dito po na resulta ng kinain natin ng gabi. At sabi, yun, so bago mag-almusal at bago matulog sa gabi, maganda po na uminom tayo ng maligamgam na tubig. 30 minutes bago matulog. Alam niyo din po ba na hindi tayo pwedeng humiga agad-agad kapag tayo uminom ng tubig? Alam niyo po ba yan? Kasi po, maaaring pumunta sa baga natin yung tubig sa halip na pumunta sa tiyan. Kaya po, may tendency na maligaw yung tubig. Napupunta sa ibang channel. Ayan, sunod ay pagpipigil. Abstemiousness o pagpipigil. Masunod man natin lahat ng batas ng kalusugan, ngunit kung tayo naman ay nagkulang o sumobra, hindi rin maganda ang magiging resulta nito. Kaya kasama ang pagtitimpi o pagpipigil sa batas ng kalusugan. Ano yung mga dapat nating pigilin? Yun. Eating between meals. Ano pa po? Bakit hindi tayo dapat mag-eating between meals? Napunta tayo agad sa pagiging pinatake. Ha? Na-stop yung digestion. Kapag po na-stop yung digestion, yung unang kinain natin ay nagiging na po siyang basura. Kahit masustansya yung kinain natin sa umaga, at halimbawa, nag-almusal tayo ng alas 7, tapos alas 9 kakain tayo, babasura na po yun. Nagkakaroon po yun ng yung decay o yung fermentation. Ngayon, lalo na, hindi naman tayo umiinom, so hindi po yun na, napaprocess agad-agad. Kaya, hindi po tama na nag-between meals, mga kapatid. Yun po ay mag-create po tayo ng acid sa ating katawan at yung acid na yun ay napupunta sa ating dugo at dumadalo yun mula sa dulo ng ating daliri hanggang sa ating ulo. At yun po ang nagiging dahilan kaya tayo ay magagalitin. Sino tinawagalitin? Sabi, an intemperate man cannot be a patient man. Yan. Kaya, tingnan natin ang ating sarili. Ako ba, impatient pa rin ako? Konting bagay nagagalit ako. Ano ba yung aking practice? Baka naman nagsusubo ako ng isang pirasong mani sa hindi oras ng kain. O baka naman ako'y nagsubo ng isang pirasong tinapay. Hindi ba oras?
Ano po? That is a sin. Kasalanan po yun. Akala natin hindi kasalanan ang sumubo ng isang perasong biskwit. Yun po ay tinatawag na, anong tawag doon, sister? Pernicious sin. Kasalanan po yun. Ano po? Minsan, binabayaan natin, nakala natin easy thing lang yun, hindi po yun. Basta-basta. Ano pa nga po? Panganib ang sobra. Kahit mabuting bagay, kapag sumobra, siya ay masama. Ang sobrang pagtitiwala sa sarili ay siyang nagdadala ng kapahamakan dahil wala tayong gagawa kung wala si Kristo. Huwag po tayo magtiwala sa ating sarili. Wala tayong magagawa. Ang kakulangan sa sariwang hangin ay siya naghahatid ng sakit at kalungkutan. Kapag kulang pala tayo sa hangin, tayo ay malungkutin. At ang malungkutin, anong nangyayari? Pumapangit. Pumapangit po ang malungkutin. Kapag kulang sa tubig, mabilis pong tumanda ang ating mga skin. Nagkaka-wrinkles. Kaya pumapangit po. Lalo na kung laging nakasimangot. Kaya, be cheerful. Isang bata sa kalusugan ay pagiging masayahin. Ayan. Sobrang ehersisyo. Masama po ba ang sobrang ehersisyo? Sobrang pag-ehersisyo ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mga acid sa katawan na siyang nagreresulta ng pananakit ng katawan. Kaya di ba pag tayo hindi nag-exercise tapos bigla ka nag-exercise, sinipagan ka ngayon. Kinabukas, aray ko, sakit ng mga muscle. Ba't ako nagkaganito? Yun nga pala, nakalimutan mo, nag-exercise ka kahapon. Yan. Pero kapag continuous na natin ginagawa yun ay habit na natin, hindi na po sumasakit yung ating mga muscle. Ang kakulangan sa pagpapaaraw ay nagbibigay ng mga karamdaman tulad ng osteoporosis, breast cancer, colon cancer, at iba pa. Magpapahina ang ating mga resistensya. So, napakahalaga din po ng sikat ng araw. Mag-inat-inat tayo dyan sa sikat ng araw para lumakas po ang ating mga buto. Ay! Ang sobra namang tulog, mga bata. Sobrang tulog, tanghali na nakagulong pa. Yun din po ay nagpapahina ng ating buto at nagiging dahilan ng pagiging palaging namumulikat. Samantalang ang kulang naman sa tulog, ang kulang sa tulog, anong mangyayari? Parang namang hilo at para ka ding lasing. Ano po? At madalas na dahilan ng pagiging malilimutin. Yung hindi agad nakaka-react kapag lalo na may emergency, hindi maka-react, tulali. Kasi kulang sa tulog. Ang sobrang maalat na pagkain. Ano yung mga example ng maalat na pagkain? Bagoong. Tuyo. Toyo. Toyo. Katingin talaga kayo rin na. Ano ba? Junk foods. Sino na kayo ng chichirya dito? Matamis. Chocolate. Ano po? Yan po, maanghang, sobrang maanghang. Ay nagpapadumi po ng dugo at nagpapahina din ng takbo ng utak. Mas madaling madapuan o mahawa ng sakit. So, bilang mga reformers po, kinakailangang ma-preserve natin ang ating katawan para hindi tayo agad-agad mahawa ng sakit. Ang sobrang kumain ng mga protina tulad ng mani, sobrang mani. Gaano po ba karaming mani ang pwede natin kainin? Sister? 7 pieces? 7 pieces a day. Yung isang balot na gano'n, sobra na ng 7.
Pag nakadalawa kang ganun, sobra ka na sa protein. Ayan. Oo. Ayan, ano pa? Mga beans. Nagdudulot din ng iba't ibang sakit sa puso, sa kidney at sa iba pa. Ang pag-inom naman ng alak, soft drinks, kape. Sino po nagkakape pa sa atin? Taas ang kamay. Ha? Rice coffee. Yung Nescafe. 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 Ano to? Coffee ko. Ano pa? Mga brand ng kape? Great taste. Ano ba? Yun, mga yun. Herbal coffee Ha? daw. Sunmig coffee? Oo nga. Herbal coffee daw. Herbal coffee, may kape pa rin po halo. Yung ano, yung... Mangosteen coffee daw. Oo, mangosteen, may ano, may halo siya. Ha? Kape pa rin yung... Oo, may caffeine. Kape pa rin kape. Oo. Basahin yung ingredients. Oo, may kape siya. Kung ang pinaka-safe lang po na mainom natin ay yung sarili natin gawa. Rice coffee. Rice coffee, corn coffee. Ha? Opo. Opo. Pero yung kape naman pong ginagawa natin ay kape-kapehan lang yun. Pero mas maganda po kung warm water ang inumin natin. Ako. Soya po. Basta gawa po natin, pero hindi rin po tayo 100% sure kasi mostly ng mga soya ay GMO. Ayun, dun po tayo pumapait. Kahit may nakikita tayong soya, pero GMO siya, siya po ay cancer causing din. Ano pa po? Mga tsokolate. Oh, chocolate, ang sarap. Ang sarap ng bawal. Ano? Bawal po yun. Masama po sa ating katawan. Yun din po ay may alak. At meron din po siyang asukal na nagpapabobo, nagpapahina ng ating mga ugat. At sabi ang siyang nakasisira sa mga cellula sa ating utak, na kapag nasira, hindi na ito mapapalitan ng bago. Hindi pala simple kumain ka ng chocolate. Kasi nasisira ang cellula ng katawan, hindi pala simple na uminom ka ng soft drinks. Dahil yun po ay pinanggagalingan ng sakit. Alam niyo po, dun sa aming isang church na nadalaw, ay merong isang tatay na nung kanyang kabataan, siya ay buy and sell. Ay napakahilig daw po niya sa soft drinks. Ayan, kaya ngayon, nung siya ay tumanda na, ay kung ano-ano na yung kanyang naramdaman, at nang kami po ay dumating sa kanilang tahanan, kaya pala kami ay talagang gustong-gustong pumunta sa lugar na yon. Dahil siya pala ay kailangan ng tulong. Na hindi na po siya nakakalakad, ang sugat niya sa paa ay kita na yung buto. At yung pong pangalawang sugat na daw po niya yun, gumaling na, pinagkalooban na siya ng pagkakataon. Dati ay sa legs lang, ngayon sa paa na. Sugat na po talagang, ang tawag doon, cancer. Yun. So dahil po yun sa kakainom niya ng soft drinks. So sa gabay ng gabay at pagisama ng Panginoon, ay bago po kami umalis doon, siya po ay nakakalakad na. At repairing na po ang kanyang sugat. So, ipanalangin po natin siya. At sana, kalooban ng Panginoon, makasama siya dito. Gayon din ang paninigarilyo. Ang baga mo, ang baga ko, ang baga nating lahat, ay naapektuhan po kung hindi nga tayo naninigarilyo, pero nakakalanghap tayo ng sigarilyo, nakikiupo tayo sa ating mga barkada, mga bata, pero hindi tayo nagsisigarilyo, pero nalalanghap natin ang kanilang sigarilyo, mas malala ang epekto nun sa atin kesa sa kanila. Eh di, magsigarilyo ka na lang. Vape po ay mas malala pa sa sigarilyo. Chemical po talaga yun na direktang pumupunta sa utak. At ano po, magagawa itong itigil? Sige po. Sa paninigarilyo, ang sabi nila, sitting is the new smoking. Sitting na lang. Pag maghapon kang nakaupo, same
effect siya sa katawan na para ka naligarilyo. Kasi Kasi maghapon ka nakaupo. hindi naggumana yung katawan mo. Yung blood circulation mahina, nalapot ang dugo mo pag maghapon nakaupo. Opo. Kaya pag ang work mo ay sa office, dapat from siguro mga every hour, tayo ka, stretching ka, para hindi ka maghapon nakaupo. Kasi same lang na siya ng effect ng paninigarilyo. Kahit hindi ka naninigarilyo. Oh, narinig niyo po ba? Kailangan pala po hindi lagi nakaupo mga bata. Kaya nga, dahil sa pagmamahal namin sa inyo, inuutusan namin kayong magtrabaho kasi para gumalaw ang inyong mga muscles. Ano po, huwag kayong magagalit kapag inuutusan kayo. Magpasalamat pa kayo dahil kayo ay nakakapag-exercise at nagiging kapaki-pakinabang kayo sa Panginoon. Sa inyong mga magulang. Oh, yung mga games, yung ganun-ganun lang. Nako, maghapon nakaupo. Yun. Hindi ko gana. Ayun. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay ano po? Galatia 5:22 and 23. Pag-ibig. Ano po? Pakibasa nga po. Magising tayo. Wala na. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, pagkadanoo, tatapat, kaamuan, pagtitigil, sagay, mga bagay ay walang kautusan. Ayan. So, kailangan po natin ng mga virtues na ito. Sabi, kagandahang loob, kapayapaan, katuwaan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Yan. Kailangan natin magpigil sa ating sarili. Malayo na. At ang sunod po ay, kailangan ko na ng next na kami extension. Nutrition o wastong pagkain. And more. Ayan. So, sabi dyan, sikapin na kumakain ng 12 kinds. Hindi talaga nag-appear yung hindi, yung picture ba? Yan mo na. Sikapin kumain ng 2 hanggang 3 beses lamang sa isang araw. Ilang beses lang po kakain? 2 hanggang 3 beses. Pero sabi ni Sister White, 2 meals is better than 3. Mas mabuting kumain ng 2 beses kesa sa 3. Dahil po mas mahaba yung pagpapahinga ng ating ng digestion, ang utak ang gumagana. Hindi yung kakagiling napapagod po. At para din hindi na tayo magkaroon ng mga karamdaman, katulad ng diabetes. Sumobra na po kapatid. Apo, pakadali. Ayun, yan. Okay, yan. Sabi pa, isang dahilan pala po ng pagiging diabetic ay ano daw po, Sister Alma? Merienda. Kain. 2 meals. Mag 2 meals po. Yan. Doon na maano yung abstemiousness. Yung pagpipigil. Mas mabuti na hindi na kumain sa gabi. Uminom na lang ng maligam-gam na tubig. At sabi, kung tayo magkakain ng 2 meals, mag-a-adjust din tayo ng oras ng kain. Di ba, Brother Ruel? Kung maaari na kumain tayo ng, okay na, kumana na kumain tayo ng alas 9 ng umaga, ang sunod na kain natin ay alas 3 ng hapon. At wala na po tayong dinner. Dahil kapag tayo ay nag-merienda at walang tigil ang tikim o kain, anong nangyayari daw po? Naubusan tayo ng insulin. At maaari ditong magdulot ng hyperacidity o ulcer dahil sa mga sobrang asido na inilalabas ng ating katawan at para tunawin yung ating kinain ng walang oras. So, ibig sabihin, pinahihirapan natin ang ating katawan kapag tayo ay kain ng kain. Bakit ayaw din ba? Ignore tayo. Ay, edit lang sa baba.
Okay. Pakibasa nga po. Kung nagugutom, uminom ng tubig. Huwag magmerienda. Ayun. Feeling natin nagugutom tayo. Welcome po sa pamilya ni Brother Adel at sa kila Sister Charlotte. I miss. Ayan. Kung tayo po feeling natin ay nagugutom tayo, hindi daw po nagugutom yon. Hindi tayo kinakailangan na kumain. Anong kailangan natin gawin? Uminom ng tubig. Minom tayo ng tubig. Ang mga pagkain tulad ng isda, ano pa po? Karne, baka, baboy, manok, ipo, sardinas, asukal na puti, butter, spoon oil, puting tinapay, prosesong pagkain, mga hina sari-saring karamdaman, saglay nilang taba, bakterya, bulate, mataas na protina at iba pa. Ayan, daming sinabi. Ay, may mga upuan pa po dito sa unahan, sister. Ano pa ba dyan? Para makita namin yung pagandahan. Ayan, sasabi dyan, ang mga pagkain tulad ng isda, karne, baka, mamoy, manok, ano pa? Ipon, sardinas, asukal na puti, butter, cooking oil, puting tinapay, at iba pang mga prosesong pagkain ay nagiging sanhi ng sari-saring karamdaman. Dahil sa taglay nilang mga taba, bakterya, bulate, mataas na protina, at iba pa. So sabi po, kung ano ang kinakain natin, ay ganon tayo. What we eat is what we are. Gusto ba natin maging isda? Sino gusto maging baka? Kapag kumakain po tayo ng mga ganon, magiging ganon ang ating dugo, at ibig sabihin, ay nababago yung DNA? Aba, delikado. Magiging baka. Ibig sabihin po, yung ugali ng hayop ay napupunta sa atin. Yung sakit ng hayop, napupunta sa atin. Nagiging tayong kabahagi ng kanilang nature. Kaya sabi po dito, sa Adventist Home, page 89, a knowledge of homemaking is indispensable. To the health and happiness of the whole family, nothing is more vital than the skills and intelligence on the part of the cook. Pinakamahalaga na kasama sa bahay ay mas mahalaga pa ito sa doktor, mas mahalaga pa sa gardener, mas mahalaga pa sa tagaputol ng kahoy o sa tagapag-alaga ng hayop. Ang tagapagluto po ang pinakamahalaga na kasama sa bahay. Dahil nakasalalay sa tagapagluto ang kalusugan ng buong pamilya. Sino yun? Si nanay. Nanay, kayo po ay maging maingat. Maging maingat po tayo mga nanay kung ano ang pinapakain natin sa ating mga anak dahil tayo ang nagmamanufacture ng karamdaman. Yan, sabihin natin, itong anak kong ito nakapakulit talaga. Ang mga bata daw ngayon, iba na ugali. At tanong natin, ang pagkain po ba ngayon, iba natin kaysa dati? Hindi ba? Proseso po ba ang pagkain nila noon? Marami po bang betchin? Ayan. So, yun ang tanongin natin. Dahil, kung anong pinapakain natin sa ating mga anak, ay magiging ganoon sila. Pusher. Pusher, tama po, pusher. Ay ill-prepared, maling paraan. Bakit ito nagwawala? Maling paraan ng pagluluto, unwholesome food, she may hinder and even ruin both the adult's usefulness and the child's development. So, hindi lamang po yung anak natin na naapektuhan, pati yung matatanda, pati yung asawa, pati yung lahat po ng kabahagi sa bahay, dahil lahat sila ay kabahagi sa ating niluluto. Kaya sabi, or by providing food adapted to the needs of the body, and at the same time, inviting
and palatable. She can accomplish as much in the right as otherwise she accomplishes in the wrong direction. So in many ways, life's happiness is bound up with the faithfulness in common duties. So, mga nanay, nasa inyong mga kamay ang kaligtasan, ang kalusugan ng inyong mga anak. O, wala din yung nasa iba. So, ang verse po dyan ay, sabi niya sa 1 Peter, be sober. Be, vigilant. Because your adversary is like a roaring lion, seeking whom he may devour. KJ siya. Ayun, nandun na dumating. Oh, bakit na wala yung iba? Pa naman nun? Slide mo yan. Ha? Mabilis kong na-slide. Baka na-slide mo ginawa. Ha? Baka hindi adapted dyan sa ano. Kasi yung mga pictures na ano. Huwag mong gagalaw. Hindi kita. Nandun yung object lesson talaga. Wait lang, huwag mong gagalawin. Okay po. Mahuhulog na siya. Napakailang siya ang isa. Yung sa unahan. Ayan. Sige po. Sige pa. Sige pa. Bakit? Pa-forward. Pabalik. Pabalik daw. Ayan mo. Na-slide mo yun eh. Wala talaga. Ibang laptop. Hindi ano. Wala talaga. Napakagandang slides na yun. Nasabi doon yung roaring lion ay naghahanap siya ng masisila niya. Sino po kaya ang target ng lion? Mga weak. Ha? Yun, alam niyo, Brother Ruel, kasi yung mga weak, yung mga weak. At yung mga weak, sila yung nahuhuli sa pagsulong. Hindi sila sumasama dun sa iba. Napapagod sila agad, hanggang sa natutumba na sila. Yun na yung pagkakataon ng lion para sila ay sakmalin. So, delikado pala yung pabagal-bagal, mga kapatid. Yung pabagal-bagal tayo sa pagsunod, yung oo, hindi. Yung susunod, tapos hindi. Yung hindi na ako kain ng karne, pero pag may nakita na, ngayon muna, bukas na lang hindi. Yan, gano'n, di ba? Yung patumpik-tumpik kahit sa kabanalan, delikado po yun. Kasi yun yung unang nasasakmal. Delikado yun nandun sa dulo-dulo. Yung mga nasa tabi-tabi, naku, delikado po. Pag tayo sa kabanalan, go tayo kaagad. Ano po? Kasi, ay mas delikado po kapag tayo ay hindi yung sabi nga ang magpalibay panganib malamang mawaglit yon. So sabi po sa Proverbs 23:2, at maglagay ka ng sundang. Ano yung sundang? Itak? Pwede ba kutsilyo lang? Maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. Sinong gusto ng sundang? Lalagyan natin sa Ayan. Ha? Yeah, of course. That's idiomatic expression. Ibig sabihin, tayo ay magpigil po tayo ng ating sarili
para po hindi natin magawa ang mga bagay, hindi natin masabi ang mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ano ba? Ayaw na naman. Dito pala. Ayan. So sabi po sa Psalms 104 verse 13, kanyang dinidilig ang mga bundok. Pakibasa po mula Sa kanya mga silid, ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa. yan ang gusto ng ang Panginoon po nagpapatubo, tayo lang ang nagtatanim. Kaya po sa ating pagtatanim, wag po tayong mapagod. Dahil lang Panginoon magpapaulan ng pagpapala. So ganoon din po sa espiritual, wag po tayong mapagod magbahagi. Tayo po bilang mga Seventh-day Adventist ay kasama na sa ating pananampalataya ang pagbabahagi. Kapag hindi po tayo nagdilig, hindi po tayo madidiligan. Di ba, Kuya Greg? Nagdilig ka na ba, Kuya Greg, na hindi ka nabasa? Laging basa. Ano po sabi sa Proverbs, ang nagdidilig ay madidiligan. Kung gusto natin na tayo laging fresh sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, magbigay po tayo sa iba para po tayo ay lumago bilang tao. Sabi pa sa Psalms 100, yun na ba yun? Nadoble naman. Yun na ba? Hindi. Kanyang pinatutubo ang mga damo para sa mga hayop at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa. Yan po ang binigay sa ating pagkain. Yung pong tumutubo sa lupa. Yan po ang binigay sa atin. Bakit? Dahil sa lupa, doon din tayo nanggaling. Yung minerals ay kailangan din ng ating katawan. At yung mga halaman ay nagtataglay ng minerals na hindi naman natin pwedeng kainin yung lupa direkto. Di ba po? Yun na sa Genesis 1 verse 29 din po. Na ang original na pagkain ng tao ay hayop. Walang nagre-react. Ang original pong pagkain ng tao ay halaman. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ba't nadoble? Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo roon. Sabi po ng Panginoon, magkaroon tayo ng contentment. Maging kontento tayo sa simpleng pamumuhay. Dahil doon magkakaroon tayo ng kasiyahan. Sabi pa sa 1 Timothy 4 verse 6, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo, Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya ng may mabuting aral na alinsunod na sinunod mo hanggang ngayon. Dapat itakwil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit, bakit to? Ngunit ang pagsasanay na may pangako sa buhay na walang hanggan, sa buhay na ito at sa buhay na darating. So yung mga highlights ko ng mga halagang mga salita ay hindi na siya nakita. Yan. Hindi po siya applicable dito sa kabilang laptop. Kaya sabi po, tapat ang pasabi at narapat tanggapin ng lahat. Dahil dito ay nagsisipagbuhat kami at nagsisikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Ano daw po dapat natin gawin? Tayo ay magsikap. Bakit po? Anong inaasahan natin sa Panginoon? Buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po yung pagsisikap sa katawan, may konting pakinabang, exercise, trabaho, konti lang pong pakinabang yan. Pero, ang gusto po ng Panginoon ay sa kabanalan, lalong-lalo na, tayo po ay magsikap. Ano po? Mga bagay na ito, sabi ay, ano po dapat natin gawin? Iutos at ituro. So, kailangan po nating ituro. Huwag nating sarilinin.
Dahil hindi po tayo lalago kung sasarilinin lang natin kung anong meron tayo. Ano po? Ang law of nature ay, ano yan, bukod sa give and take, ito ay yung, isa pa yung law of, yung pangangailangan, nakalimutan ko lang, limot ko pa rin. So, yung pag kailangan mo siya, bibigyan ka niya. Ha? Law of attraction, law of giving. Katulad ng kalamansi. Kapag kinukuha natin ang bunga ng kalamansi, patuloy niya tayong bibigyan ng bunga. Kapag hindi natin siya kinuha at pinabayaan natin siyang matuyo, ano mangyayari sa puno? Namamatay. Ganon din po sa talong. Ganon din sa okra. Sa lahat po ng halaman, ganon po, bukod lang sa mga puno, dahil yung mga puno na yan, magbubunga yan next time, mahuhulog. So, yung mga crops na mabibilis, lalo na po, mabilis din ang kanilang buhay. Pero kapag lagi natin kinukuha ang bunga ng talong, anong mangyayari, Brother Rodel? Ha? Lalo siyang nagbibigay ng bunga. Diba po? Pero kapag pinabayaan mong hindi kunin ang bunga niyan. Kanina si Kuya Greg nagmamadan. Kahit ang init, kinuha na niya yung mga talong. Kasi matigas na sa puno. Mas madaling tatanda ang isang halaman kapag hindi mo siya kinuha agad yung bunga niya sa tama niyang edad. Ano po? Kaya sabi po sa 1 Timothy 4 verse 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may, kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako ng buhay na ito at sa darating. So gusto po ng Panginoon, above all, sa health, above sa negosyo, sa anumang bagay, ay bigyan natin ng pinakamahalagang importansya o pangunahing kaisipan ang kabanalan. Kaya, sabi niya, kung kayo'y nagsisikain man, o kung kayo'y nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, anda po natin dapat gawin? Amen. Gawin po natin ito sa ikalalwalhati ng Panginoon. Dahil kapag ginawa po natin ang lahat sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kapalit. Hindi lang sa kapalit, kundi pagpapalain niya din po tayo. Kalakasan, kalusugan, kabanalan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. So, hindi rin siya masyadong makita. Dahil po, dark yung picture ko dito, ay yun. Hindi na siya makita. So, ano nakalagay dyan? In health reform is an important part of the third angel's message. Ang health reform daw po ay importanteng bahagi ng pabalita ng ikatlong anghel. We should not... Hindi ko ba? Empty. Ha? M-I? Empty. We should not... Ba't gumagalaw? Dilaw kasi mag-dilaw. Ayan, dahil hindi niya pinabasa yung picture, ang nangyari, i-block mo na siya. Magmumunan ka. Second to the last na po. Pasensya niyo na. Opo. Ay, wala. Anong oras na? Last 5 minutes, sorry. Sabi? God made man upright. So sabi sa Ecclesiastes 7 verse 29, God made man upright, but they have sought out many inventions. Bagaman ginawa ng Diyos ang tao na upright, marami pa tayong gustong iimbento, gustong gawin, na higit pa sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi, ang health reform is an important part of the third angel's message. And as a people professing this reform, we should not retrograde but make continual advancement. It is a great thing to ensure health by placing ourselves in right relation
to the loss of life. So gusto po ng Panginoon na tayo po bilang mga health reformers ay magpasako po tayo sa kautusan. Kautusan sa buhay, sa kautusan sa Panginoon. Ano po? Kaya, panalangin ko po sa ating lahat, tayo po ay magmasunurin sa kautusan ng Panginoon upang ang pagpapala ng Panginoon ay ating makamtan. Maraming salamat po sa ipakikinig. Magandang hapon po.